So ito na nga guys, mga bandang hapon, pinasilip na po ni Kuya Ahmad yung kanyang mga pato. So unang-unang pinasilip niya sa amin ay itong mga sisiw na pato. So ayan, so mga maliliit pa yan. Hinihiwalay yung mga bagong panganak at saka yung mga medyo lumalaki na. So ito yung mga sisiw na yan yung mga bagong panganak pa lang. So merong isang manok doon na siya lang talaga ang nag-iisa doon sa kulungan na yon. So sa kabila naman dito guys, ito yung napakagaling talaga ng idea guys, kasi meron siyang parang sa gitna may mga net tapos may nakalagay ng para siyang kulungan din. Ang galing ng idea kasi po ibig sabihin kapag naglalagay po siya ng mga patok pa dun sa loob, ayun, so ibig sabihin dun ang makakapasok yung mga maliliit lang, kumbaga kasi maganda yung naisip niya kasi yung mga malalaki hindi makakapasok. So ibig sabihin lahat ng mga maliliit na mga pato ay yun lang ang makakapasok doon sa loob. So ibig sabihin lahat ng mga maliliit na pato ay makakakain talaga, kasi kung talagang lahat ay pinag-isa niya lang, talo sila sa kainan ng mga nanay kasi malalakas kumain yung mga malalaking mga pato. So good idea dahil nagawa niya ng paraan para yung mga maliliit ay makakakain talaga ng gusto. Ayan, so yun yung sinabi niya kanina na sa katabi niyan ay mayroon din pong isa pang kulungan. So yun yung nadakip ni Kuya Ahmad, yan yung binigay ni Manoy, yun yung unang binigay niya sa amin. So napakagaling talaga, ang bilis lang makahuli. So ayun, tinuro niya sa amin kanina itong isang kulungan pa na medyo malaki-laking pato. So dun sa kabila, yan. So ayun, ang dami talaga. Yan. So dito sa part na to, so naghahanap na siya ng isa pang pato para dalawa yung bibigyan niya sa amin. So ang napili niyang pato ay ito, yung isa, yung lalaki. Ayun. So mamaya ipapakita ko sa inyo mamaya yung isa pa. Yun yung tumakbo, yung puti. Actually maraming puti pero yung nahuli. Ayun. So yun yung pangalawang binibigay niya sa amin. So medyo matagal siya nahuli kasi para siyang kung sa Bisaya pa idlas. Kumbaga parang hindi siya nagpapahuli talaga. Hirap na kami diyang maghuli. Ayun So medyo matagal-tagal yan guys. Matagal talaga siyang dugay siya madakpan. Ganina pa na sila Manoy nagdakupan na wala ginadakpan. Hanggang sa muadto na siya sa dulo din, muani na pud diri sa pikas kilid. Dayon. Ayun, pag abot ayun, yan ang kuno Manoy. Dali niya nagdakop. Ayun So wala niya nadakpan. So dagan diri ang pato, muadto diri sa pikas kilid. Ayun. So pag abot diri sa pikas kilid, dito na nila na tabangan og kuan. Ako di mo ko makatabang dakop guys kay naghawid ba kog cellphone. So ito si Hans, tabang po jig dakop po. Ayun. Kato guys, katong kana mo tong dakop na mo kana. So gitabangan nila og kuan. Ayun. Tabangan Di pag siya nagpapahuli talaga mailap talaga siya guys. Kasi alam niya na nalulutuin siya. Yun na. Doon na niya nahuli. So yun yung pangalawang pato na binigay sa amin ni Kuya Ahmad guys. So dalawa at saka maraming salamat talaga. Sobrang thankful dahil nabigyan ng grasya. So bali ito na yun guys, hapon na to ginawa. Bali nahuli po ako dito. Dahil yung unang pato ay nagilitan na ng liig. So bali itong paton to ay pangalawa na. So ito na naawa talaga ako kasi wala na siyang buhay. Ayan, ginilitan na siya ng liig. Ayan, kawawa Ayan, so kaya nga kanina sabi ko ayokong mag
ako yung magkatay kasi natatakot ako, naaawa ako. So ayan, nakapikit ako dyan. Ayan, so yun. Ayan. Tapos ito naman ay ito yung unang pato na kinatay, tapos ito yung pangalawa. Thank you guys.